Matagal na akong may lihim na pagtingin sa aking kababata, ngunit wala akong lakas ng loob na ipahayag ito, kaya't nagplano akong lapitan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa araw na dapat kaming magkita sa silid ng piano. Ngunit siya ang aking pinapangarap ang nagbukas ng pinto. Ang karaniwang malamig na dalaga ay idiniin ako sa piano, ang kanyang mga mata ay namumula na parang isang nasaktang kuting. Fang Zeng, hindi ba pwedeng ako lang ang nasa iyong paningin? Ako si Fang Zeng, isang ordinaryong estudyante ng computer science. Ang tanging hindi ordinaryo sa akin ay ang pagkakaroon ng isang kababata na kasama kong lumaki mula pagkabata, si Bai Roksui. Ang babaeng ito ay may mukhang kayang pabagsakin ang lahat. Puti ang balat na parang nyebe, ang mga mata ay nakatatawa, at may dalawang maliliit na dimples kapag mumingiti. Ngunit ang kanyang karakter ay malamig, napakakaunting magsalita, parang isang snow lotus na dapat lang tingnan mula sa malayo. Ngunit ako lang ang nakakaalam na kapag siya ay nagmumukhang seryoso, ang kanyang mga tainga ay madaling mamula. Kapag pinagbibihisan siya, palihim niyang pinipiga ang kanyang damit, at may isang maliit na sikretong itinago sa loob ng 10 taon. Natatakot siya sa kulog. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi kami naghiwalay. Ipinanganak sa parehong silid ng ospital, nag-aral sa parehong kindergarten, elementarya, high school at ngayon ay magkasamang pumasok sa pinakamalaking unibersidad. Siya ang muse ng art department. Napakagaling tumugtog ng piano, na saan man siya ay siya ang sentro ng atensyon. Ako naman, katamtaman ng grado, pangkaraniwan ng itsura. Ang tanging magandang katangian ko ay ang aking pagtitiis. Makasunod sa kanya sa loob ng 10 taon nang hindi nauubos. Ang pag-ibig na lihim, kung sasabihin, ay puno ng pait. Hindi ko siya kayang sabihan ng nararamdaman ko, takot na masira ang aming pagkakaibigan. Mas takot ako na wala akong puwang sa kanyang paningin. Ang aking 10 taong pagsama. Sa kanyang paningin, ito'y natural na lakas ng loob. Hanggang noong nakaraang buwan, nakita ko ang isang litrato sa kanyang social media. Sa litrato, nakatayo siya kasama ang sikat na binata ng art department, perpektong magkapareha, napakaangkop. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog, puno ang isip ko ng imahe nilang dalawa. Pag-isip, napagpasyahan ko na upang mapalapit kay Bai Roksui. Kailangan kong simulan sa mga taong malapit sa kanya. Ang kanyang matalik na kaibigan ay si Anran, na lubos na kabaligtaran ni Bai Roksui. Masayahin ang karakter, sobrang masigla, at isang tsismosa. Walang alam siya sa malalaki o maliliit na balita sa paaralan. Nagplano ako na kung mapapalapit kay Anran. At makiusap siya na magsalita ng mabuti tungkol sa akin kay Bai Roksui, baka magkaroon ng bunga ang aking lihim na pag-ibig. Nang hapong iyon, inabangan ko si Bai Roksui sa ilalim ng gusali ng art department. Katatapos lang niya ng kanyang piano lesson. Bitbit ang kanyang case ng piano, mahaba ang buhok na nakalugay, at ang araw ay sumisikat sa kanya. Nagbibigay ng gintong gilid. Tumingin ako sa kanya at ang puso ko ay tumibok ng kalahati. May kailangan ka. Huminto siya, ang boses ay malamig ngunit may bahagyang lambing na hindi madaling pansinin. Pinigilan ko ang sarili ko, sinikap na magmukhang tapat. Bai Roksui, gusto ko sanang humingi ng pabor. Nagtaas siya ng kilay. Nagpahiwatig na magpatuloy ako. Tulungan mo akong imbitahan si Anran sa silid ng piano, bukas ng 2:00 ng hapon. May sasabihin ako sa kanya. Sinikap kong gawing natural ang tono ko, ngunit pinawisan ang aking palad. Tumigil ang tingin ni Bai Roksui sa aking mukha ng 3 segundo. Ang tingin na iyon ay tila kayang basahin ang aking iniisip na nagpapanik sa akin. Siya ay 1.68 metro ang taas, kahit naka-flat shoes ay kalahating ulo lang ang taas ko sa kanya. Sa sandaling iyon, bahagya siyang tumingala sa akin. May nangingibabaw na presyon. Ano ang gagawin mo sa kanya? Tanong niya, ang tono ay may bahagyang emosyong hindi ko maintindihan. Makikilala lang, may itatanong tungkol sa art department. Nag-imbento ako ng walang kwentang dahilan, at naramdaman kong hindi ito kapanipaniwala. Hindi nagsalita si Bai Roksui. Tiningnan lang ako ng tahimik, at naging hindi ako komportable. Nais kong maghanap ng ibang dahilan upang bigyang katwiran ang sarili ko. Bigla siyang tumango. CJ, napuno ng tuwa ang puso ko. Sasabihin ko sana ang salamat, ngunit narinig ko siyang nagdagdag. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo, ang pusang ligaw na inampon namin noong high school, ngayon ay nasa inuupahan kong bahay sa labas ng paaralan. Simula nang pumasok ako sa kolehiyo, ako na ang nag-aalaga. Paminsan-minsan siya ay dumadaan para tingnan. Walang problema, pumayag ako agad, masayang-masaya sa puso. Makasama ko siya, kahit pamamili ng pagkain ng pusa, o kaya'y sumugod sa apoy at dagat. Gagawin ko. Hindi na nagsalita si Bai Roksui, umikot at umalis. Habang pinapanood ang kanyang likuran, hindi ko napigilan ang pagkuyom ng kamao. Tahimik kong sinabi sa sarili ko. Fang Zeng, kaya mo yan, unang hakbang ay tagumpay na. Ang pagkakaibigan namin ni Bai Roksui ay nagsimula pa noong suot pa naming lampin. Magkatabi ang mga bahay namin.
Magkaibigan ang nanay ko at nanay niya, kahit sa panganganak ay sabay sila. Nauna ako sa kanya ng 3 oras. Kaya't sinabihan siya ng nanay niya na tawagin akong Ate Zeng. Pero ang babaeng ito ay matigas ang ulo mula pagkabata. Mas gusto mo pang tawagin ako sa buong pangalan ko kaysa sabihin kuya noong bata pa si Bai Roxuy. Hindi tulad ngayon na gaanong-gaanong siya, napaka-aktibo, parang isang maliit na sumusunod sa likod. Lagi siyang sumusunod sa akin, kapag umakyat ako sa puno para kumuha ng pugad ng ibon, naghihintay siya sa ilalim. Kapag lumusong ako sa ilog para manghuli ng isda, tinitignan niya ang mga damit ko kapag may nambubuli sa kanya. Ako ang unang sumugod at nakipag-away, kahit nabugbog ang mukha ko, kailangan ko siyang protektahan. Naalala ko noong isang beses, 3 baitang, may isang batang lalaki sa klase na kumuha ng bulaklak niya. At pinagtawanan siya na isang batang walang ama na nagmamalasakit. Ang tatay niya ay nasa ibang bansa palagi, hindi umiyak si Bai Roxuy. Pumikit lang siya, namumula ang mga mata, noon ay sumabog ako. Sumugod ako at nakipag-away sa batang lalaki, sa huli pareho kaming pinatawag sa opisina ng guro at pinagalitan. Paglabas, binigyan ako ni Bai Roxuy ng strawberry-flavored candy, mahinang sabi. Fang Zeng, salamat, iyon ang unang beses na nakita ko siyang ganito kaamo. Masaya ang puso ko, mas matamis pa sa pagkain ng candy. Mula noon, nagdesisyon akong protektahan siya habang buhay. Noong junior high school. Minsan gumagawa ako ng takdang aralin, minsan nakadapa sa bintana para panoorin siyang tumugtog ng piano. Sumisikat ang sikat ng araw sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay tumatalon ng mabilis sa mga teklado, parang mga engkanto na sumasayaw. Ang eksenang iyon, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Noong high school, lumaki si Bai Roxuy. Naging napakaganda, may mga manliligaw na lumilitaw sa paligid, may nagbibigay ng bulaklak. May sumusulat ng liham pag-ibig, may nagpapabili sa akin ng regalo. Tuwing ako'y nasa labas. Walang kibo kong ibinibigay ang regalo sa kanya, ngunit sa loob ko'y nagsiselos. Tinatanggihan niya lahat ng manliligaw. Malamig ang kanyang pag-ugali, tanging sa akin lang nag-iwan ng kakaibang pagkakaiba. Kapag nasaktan ako sa laro, tahimik siyang naglalagay ng band-aid. Kapag nagpupuyat ako sa pag-aaral, nagdadala siya ng mainit na gatas para sa akin. Sa aking kaarawan, siya'y gumuguhit ng isang larawan at ibinibigay sa akin. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpaparamdam sa akin na marahil ay may kakaiba rin siyang nararamdaman para sa akin. Ngunit tuwing gusto kong magtapat, nauwi sa bibig ko ang salita at nilulunok. Natatakot akong magkamali. Natatakot na masira ang bihirang tapang na ito. Lalo na pagkatapos ng entrance exam, natanggap siya sa pinakamahusay na universidad. At ako naman ay nakapasok sa pinakamahusay na departamento ng computer science. Sa araw na natanggap namin ang sulat ng pagtanggap, ang kuya ko na si Fang Ming, 10 taong mas matanda sa akin, ay nagpakasal sa pinsan ni Bai Roxuy. Tinapik niya ang balikat ko at sinabi, "Anak, ito ang magandang pagkakataon, huwag mong palampasin." Ang kuya ko at pinsan ni Bai Roxuy ay magkaklase sa kolehiyo, nagtagal ng 8 taon ang kanilang pag-ibig. Nagpakasal lang noong nakaraang taon. Lagi sinasabi ng kuya ko na nakuha niya ang kanyang minamahal. Dahil sa pagpupursige, ngunit wala akong tapang niya. Sa harap ni Bai Roxuy, wala akong magawa. Pagpasok sa kolehiyo, mas naging popular si Bai Roxuy. Hindi lang siya maganda, mahusay tumugtog ng piano, mataas din ang marka. Isang tunay na diyosa ng iskolar. Ang mga humahabol sa kanya sa paaralan ay umaabot mula sa departamento ng sining hanggang sa computer science. Ang pinakamalapit na karibal ay ang pinakagwapo sa departamento ng sining, sabi ay isang mayamang anak. Matindi ang kanyang panliligaw. Pinapanood ko siyang araw-araw na nagdadala ng almusal at bulaklak kay Bai Roxuy. Kinakabahan ako na parang langgam sa mainit na kawali, ngunit walang magawa. Hanggang isang araw, nakita ko sa kantina si Bai Roxuy na tumatanggap ng milk tea na dala niya. Sa sandaling iyon, ako ay lubos na nag-alala. Sa araw ding iyon, naisip ko ang plano na makuha si Anran. Si Anran ang pinakamatalik na kaibigan ni Bai Roxuy at kasama sa kwarto. Kapag nakuha ko si Anran, malalaman ko ang mga gusto ni Bai Roxuy at mapapapagsalita ko siya sa harap ni Bai Roxuy para sa akin. Para sa planong ito, kumonsulta ako sa aking kasama sa kwarto at matalik na kaibigan. Ang kasama ko ay matangkad at malaki, may malapad na balikat at makapal na likod. Mukhang mabigat, ngunit siya'y isang dalubhasa sa pag-ibig, ang bilis magpalit ng kasintahan. Mas mabilis pa sa pagpapalit ng damit. Nang marinig niya ang plano ko, tinapik niya ang kanyang hita at sinabi, "Magaling, Fang Zeng, ito'y isang estratehiya ng pag-ikot. Ngunit si Anran ay hindi simpleng babae. Kailangan mong magsikap. Bigyan mo ako ng payo, mabilis kong tanong. Una, kailangan mong ibigay ang gusto niya." Narinig ko na mahilig si Anran sa matatamis. Lalo na ang tiramisu mula sa bakery sa tapat ng paaralan.
Maaari mo siyang bigyan ng isa araw-araw. Ikalawa, kailangan mong maging tapat, huwag mong ipakita ang tunay mong layunin. Sa huli, ang pinakamahalaga ay dapat malaman ni Bai Ruxu na hinahabol mo si Anran 102 para mainggit siya, baka mag-alala siya. Tama ang sinasabi niya 103 sa tingin ko, may punto siya, kaya sinunod ko ang payo niya. Araw-araw pagkatapos ng klase 104 dadaan ako sa tindahan ng cake sa harap ng paaralan para bumili ng isang pirasong tiramisu para kay Anran. Noong una 105 nagulat si Anran, pero kalaunan ay naging normal na lang sa kanya, at minsan ay nakikipag-usap pa siya sa akin 106 nararamdaman ko na hindi masaya si Bai Ruxu na nagiging malapit kami ni Anran. Ilang beses 107 kapag nagbibigay ako ng cake kay Anran, nakikita ko si Bai Ruxu na nakatayo sa malayo, malamig ang tingin 108 may bahid ng pagkainis sa kanyang mga mata. Isang beses, pagkatapos kong ibigay ang cake kay Anran 109 at aalis na sana ako, biglang dumating si Bai Ruxu at sinabi kay Anran 110 Ranran, oras na para pumunta tayo sa practice room para magpiano. Tinignan ako ni Anran 111 at tumingin kay Bai Ruxu, ngumiti at sinabi, sige 112 alis na ako. Bago umalis, tinignan ako ni Bai Ruxu 113 at sinabi sa mahinahong tono, Fang Zeng, hindi mo na kailangang palaging magbigay ng cake kay Anran 114 na nagda-diet siya kamakailan. Natigilan ako, naisip ko na hindi naman mataba si Anran 115, bakit siya magda-diet? Pero tumango pa rin ako, sige 116 na naintindihan ko. Habang pinapanood ko ang kanilang mga likod na magkasamang umaalis, nakaramdam ako ng lungkot 117 yung sinabi mong pag-udyok, parang hindi naman epektibo. At lalo akong naging malamig ang trato ni Bai Ruxu 118 pero hindi ako sumuko. Para mas makilala si Bai Ruxu 119, sinundan ko rin ang kanyang moments. Bawat post niya, pinag-aralan kong mabuti 120 natuklasan ko na gusto niya ng sci-fi movies, mahilig sa classical music, at mahilig mag-alaga ng mga halaman 121 isang beses. Nakita ko sa moments na nag-post siya ng litrato ng isang halaman 122 may caption na, sa wakas ay namulaklak na. Nakilala ko na yon ay isang succulent 123 na tinatawag na Jade Dew. Agad akong naghanap online ng paraan ng pag-aalaga ng Jade Dew 124 tapos pumunta ako sa flower shop at bumili ng isang paso, balak ibigay sa kanya. Pero nang makarating ako sa baba ng kanyang dorm 125 nag-alinlangan ako. Natakot ako na baka hindi niya tanggapin, at baka hamakin ako ng iba 126 na sabihin na parang palaka na gusto kainin ang karne ng sisn. Pagkatapos mag-isip, ibinigay ko na lang ang succulent kay Anran 127 para ibigay niya kay Bai Ruxu. Ngumiti si Anran at sinabi, Fang Zeng 128 ang bait mo naman kay Ruxu, gusto mo ba siya? Nagulat ako 129, mabilis kong itinaas ang kamay, hindi, naisip ko lang na maganda ang bulaklak na ito 130 baka magustuhan niya. Tiningnan ako ni Anran na may ngiting hindi tiyak, sige 131 ibibigay ko para sayo. Pero sabi ko sayo, napakapili ni Ruxu 132, hindi basta-basta makapasok sa kanyang paningin ang ordinaryong tao. Ngumiti ako, walang sinabi 133 alam ko na mataas ang pamantayan niya, pero hindi ko siya kayang bitawan. Sa totoo lang 134 may maliit na lihim pa kami ni Bai Ruxu. Noong summer pagkatapos ng college entrance exam 135 isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan at may kulog. Alam ko na takot si Bai Ruxu sa kulog 136, kaya pumunta ako sa baba ng kanyang bahay nang walang paalam. Tama nga, bukas pa ang ilaw sa kanila 137 nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, maputla ang mukha, puno ng takot ang mga mata 138 kumatok ako sa kanyang bintana. Nang makita niya ako, natigilan siya 139 at binuksan ang bintana. Bakit ka nandito? Nanginginig ang kanyang boses 140 alam ko na takot ka sa kulog, kaya pumunta ako para samahan ka. Ngumiti ako 141 noong gabing iyon, nanatili ako sa kanyang kwarto magdamag. Umupo kami sa sofa 142 at maraming napag-usapan. Sinabi niya sa akin na naiinggit siya sa akin 143 na masayahin ako at maraming kaibigan, samantalang siya ay mahiyain mula pa noong bata 144 hindi magaling sa pakikipag-usap. Sinabi rin niya na ang kanyang ama ay laging nasa ibang bansa 145 at hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang ina, marami siyang hinanakit pero walang mapagsabihan 146 tahimik akong nakinig, masama ang pakiramdam ko.
Gusto ko siyang yakapin 147 at aliwin, pero sa huli ay pinigilan ko. Natakot ako na baka matakot siya 148 at baka masira ang bihirang katahimikan na ito. Noong gabing iyon, sumandal siya sa aking balikat at nakatulog 149 na aamoy ko ang bahagyang halimuyak ng kanyang buhok. Iyon ang kanyang karaniwang gamit 150 na amoy shampoo. Gulatin mo siya, baka mag-alala siya. Maganda ang mga sinasabi mo. Sa tingin ko may punto siya, kaya sinunod ko ang payo niya. Araw-araw pagkatapos ng klase. Dadaan ako sa tindahan ng cake sa harap ng paaralan at bibili ng isang pirasong tiramisu para ibigay kay Anran. Noong una, nagulat si Anran pero kalaunan ay nasanay na rin at nakikipag-usap na sa akin ng ilang sandali. Nararamdaman ko na may sama ng loob si Bairoksu na palapit ako kay Anran. Ilang beses. Tuwing nagbibigay ako ng cake kay Anran, nakikita ko si Bairoksu na nakatayo sa malayo na may malamig na tingin. May bahid ng hindi kasiyahan sa kanyang mga mata. Isang beses, matapos kong ibigay ang cake kay Anran. Handa na akong umalis, biglang lumapit si Bairoksu at sinabi kay Anran, "Ranran, oras na para pumunta tayo sa silid ng piano." Tiningnan ako ni Anran. Pagkatapos ay tumingin kay Bairoksu at mumiti na nagsabing, "Sige. Aalis na kami." Bago umalis, tumingin sa akin si Bairoksu. At sinabi ng mahinahon, "Fang Zeng, hindi mo na kailangang laging bigyan ng cake si Anran. Nagda-diet siya kamakailan." Natigilan ako, naisip ko, hindi naman mataba si Anran. Bakit magdi-diet? Pero tumango pa rin ako at sinabing, "Sige." Naiintindihan ko. Pagmasdan ang kanilang mga likod na magkasamang umalis, nakaramdam ako ng lungkot. Yung sinabi mong gulatin, parang hindi nag-work, sa halip, mas naging malamig si Bairoksu sa akin. Pero hindi ako sumuko. Para mas makilala si Bairoksu, binantayan ko ang kanyang moments. Bawat post niya, maingat kong pinag-aralan. Natuklasan kong gusto niya ang sci-fi films, mahilig sa classical music, at mahilig din mag-alaga ng halaman. Isang beses, nakita ko sa moments na nag-post siya ng larawan ng isang halaman. May caption na sa wakas ay namumulaklak na. Nalaman kong isa yung succulent. Tinatawag na yulu. Agad akong nag-search online ng paraan ng pag-aalaga ng yulu. Pagkatapos, pumunta ako sa flower shop at bumili ng isang paso, planong ibigay sa kanya. Pero nang makarating ako sa ilalim ng kanyang dorm, nag-alinlangan ako, natatakot akong hindi niya tanggapin at baka husgahan ako ng iba. Nasabihing ang palaka ay naghahangad ng karne ng season. Pagkatapos mag-isip, ibinigay ko na lang ang succulent kay Anran. "Ipabigay mo kay Bairoksu," nakangiting sabi ni Anran, "Fang Zeng. Ang sobrang pag-aalaga mo kay Roksu, gusto mo ba siya?" Nagulat ako sa isip ko. Mabilis akong umiling, hindi, naisip ko lang maganda ang halaman na ito. Magugustuhan niya yon, nakangiting-ngiting tumingin sa akin si Anran, "Sige. Ipapasa ko para sayo, pero sasabihin ko sayo, mataas ang pamantayan ni Roksu." Hindi basta-basta makapasok sa paningin niya ang ordinaryong tao, ngumiti ako, hindi nagsalita. Alam ko na mataas ang pamantayan niya, pero hindi ko siya matiis. Sa totoo lang, may maliit na sikreto kami ni Bairoksu, noong summer pagkatapos ng college entrance exam. Isang gabi, malakas ang ulan at kulog. Alam ko na takot si Bairoksu sa kulog. Pumunta ako sa ilalim ng bahay niya. Tama, naka-on pa ang ilaw sa kanila. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, maputla ang mukha, puno ng takot ang mga mata. Kumatok ako sa bintana niya. Nang makita ako, natigilan siya. Pagkatapos ay binuksan ang bintana, "Bakit ka nandito?" Nanginginig ang boses niya. "Alam ko na takot ka sa kulog, kaya pumunta ako para samahan ka," nakangiti kong sagot. Noong gabing iyon, nanatili ako sa kwarto niya buong gabi. Umupo kami sa sofa. Marami kaming napag-usapan. Sinabi niya sa akin na inggit siya sa akin. Masayahin ako, maraming kaibigan, samantalang siya ay mahiyain mula pa noong bata. Hindi siya magaling makipag-usap. Sinabi rin niya na ang tatay niya ay nasa ibang bansa sa mahabang panahon. Hindi maganda ang relasyon niya sa nanay niya. Marami siyang hinanakit sa puso pero walang masabihan. Tahimik akong nakinig, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko siyang yakapin. Aliwin siya pero sa huli napigilan ko. Natatakot akong matakot siya. At natatakot akong masira ang pambihirang katahimikan. Noong gabing iyon, sumandal siya sa balikat ko at nakatulog. Naamoy ko ang banayad na samyo ng kanyang buhok, iyon ang kanyang palaging ginagamit na. Amoy ng shampoo, napakabango. Hindi ako makagalaw kahit isang galaw. Natatakot akong gisingin siya, sa sandaling iyon, pakiramdam ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Mula noon, lalo akong naging sigurado na siya ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Ngunit laging malupit ang katotohanan, may distansya siya sa akin. Hindi malapit, hindi malayo, hindi mainit, hindi malamig. Alam ko, may puwang ako sa puso niya, ngunit ito ay higit na pag-asa at nakagawian. Hindi pag-ibig, upang makita niya ang kanyang sariling damdamin.
At para bigyan ang sarili ko ng pagkakataon, nagdesisyon akong sundin ang aking plano, makipagkita kay Anran sa piano room. Gusto kong malaman ni Bairoksu na kaya ko ring magustuhan ng iba, na hindi lang siya ang para sa akin. Kinabukasan ng umaga, ayon sa aming usapan, sinamahan ko si Bairoksu na bumili ng pagkain ng pusa. Pumunta kami sa isang pet shop sa sentro ng lungsod, maraming uri ng pusa doon. Nakatutuwa, pagpasok ni Bairoksu sa tindahan, naakit siya ng isang ragdoll cat. Nakayuko sa harap ng kulungan, ang kanyang mga mata ay malumanay na nakatingin dito, may bahid ng mahinang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang itsura, lumambot ang puso ko. Kinuha ko ang aking telepono. At palihim siyang kinunan ng litrato. Sa larawan, ang kanyang mga mata ay nakangiti. Matamis ang ngiti, parang isang anghel na napadpad sa mundo. Gusto mo ba? Mahina kong tanong. Tumango siya, medyo maganda. Sige, bilhin na natin, nakangiti kong sabi. Umiling siya. Hindi magsiselos si Mimi. Napangiti ako. At hindi na nagsalita. Alam ko, iniisip pa rin niya si Mimi. Pagkatapos bumili ng pagkain ng pusa, umuwi kaming dalawa sa inuupahan kong bahay. Nang makita ni Mimi si Bairoksu, dumiretso ito sa kanya, kumiskis sa kanyang binti, at nagmeow. Parang nagmamakaawa. Lumuhod si Bairoksu pinagmamasdan ko ang tahimik na buhay. Sana ganito na lang palagi. Ngunit ang naisip na ito ay agad kong pinigilan. Alam ko, ito ay isang pangarap lamang. Tanghali. Pinatuloy ko siya sa bahay para kumain. Niluto ko ang paborito niyang pagkain, sweet and sour ribs at tomato scrambled eggs. Kaunti lang ang kinain niya, ngunit seryoso siya. Ano ang lasa? Kinakabahan kong tanong. Tumango siya, masarap naman. Sa kanyang pagsang-ayon, sumaya ang puso ko. Pagkatapos kumain, tinulungan niya akong maghugas ng pinggan at naghanda ng umalis. Bago siya umalis, bigla niyang sinabi sa akin, Fang Zeng, 1:00 ng hapon. Sa piano room. Natigilan ako, si Anran ba ang usapan natin? Hindi siya sumagot, tiningnan lang ako, at tumalikod na umalis. Sa kanyang likuran, puno ng pagtataka ang aking isip. Ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Papalitan ba niya si Anran sa pagkikita? 1:50 ng hapon, nauna akong dumating sa piano room. Ang piano room ay eksklusibong lugar ng departamento ng sining, maganda ang soundproofing, may dose-dosenang piano sa loob. Lahat ay bago. Nakipagkita ako sa pinakaloob na silid kung saan si Bairoksu ay nag-ensayo. Umupo ako sa piano, ang aking mga daliri ay walang malay na tumatama sa mga teklado, ngunit ang puso ko ay sobrang kabado. Hindi ko alam kung si Bairoksu ay papalit kay Anran, at hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa akin. Eksaktong 2:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Bairoksu. Nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok na dumadaloy sa balikat, may dalang bag ng piano. Nang makita niya ako, natigilan siya, pagkatapos ay isinara ang pinto. At pinindot ang lock. Bakit ka nandito? Nasaan si Anran? Nagpanggap akong kalmado. Hindi siya sumagot, naglakad lang siya papalapit sa akin. Mabagal ang kanyang hakbang, ngunit may hindi mapigilang presyon. Naamoy ko ang kanyang banayad na halimuyak. Katulad noong gabing iyon na nagpabalisa sa akin. Maliit ang piano room. Pagkalito at sakit. Gusto ko lang sana humingi ng payo sa kanya. Hindi ako makatingin sa kanyang mga mata. Pababa ang aking ulo. Anong payo ang kailangan mo para bigyan mo siya ng cake araw-araw? At makipagkita sa kanya sa piano room. Nagtanong siya, may galit sa kanyang boses. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung paano magpaliwanag. Hindi ko masabi sa kanya. Na lumalapit ako kay Anran para makuha siya. Fang Zeng, tingnan mo ako. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang aking baba, pinipilit akong tumingin sa kanya. Malamig ang kanyang mga daliri, dumampi sa aking balat at pinanginig ako. Tiningnan ko ang kanyang namumulang mga mata, biglang sumakit ang dibdib ko, alam ko. Nasaktan ko siya. Ang gusto kita ay pinigilan ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayon, sa wakas ay lumabas na ito sa aking bibig. Natigilan si Bairoksu, ang kamay na humahawak sa baba ko ay lumuwag. Tiningnan niya ako, puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Mula noong 2 baitang elementarya. Noong binigyan mo ako ng strawberry-flavored candy, gusto na kita. Huminga ako ng malalim. Pinagtapangan ko ang sarili para magpatuloy. Hindi ako nagsabi sa'yo dahil natatakot akong tanggihan mo ako. Natatakot akong hindi na tayo magkaibigan. Nang makita kitang lumalapit kay Ksikaw, nataranta ako. Natatakot akong mawala ka, kaya gusto kong lumapit kay Anran para malaman ang tunay mong nararamdaman. Gusto kong ipaalam sa iyo na kaya ko ring magustuhan ng iba. Sabay-sabay kong nasabi ang lahat. Parang may bumigat na bato na inalis sa aking dibdib. Tiningnan ko si Bairoksu, hinihintay ang kanyang sagot. Tumahimik siya ng matagal, lalong namula ang kanyang mga mata, at sa huli.
Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang sulok ng mata, tumulo sa likod ng aking kamay. Ikaw na tanga. Sabi niya na may hagulgol. Akala ko alam mo na. Akala ko alam mo na mula pa noon. Natigilan ako. Alam ang ano? Na gusto kita. Suminghot siya, ang boses ay may luha. Mula noong high school, noong hinihintay mo ako sa labas ng piano room. Mula noong high school, noong nakipag-away ka para sa akin. Mula noong gabing matapos ang college entrance exam, noong sinamahan mo ako. Gusto na kita. Tuluyan akong nawala, blangko ang isip ko. Hindi ko inaasahan na gusto niya rin ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanginginig ang boses ko. Inabot ko ang kamay para punasan ang kanyang luha, pero natakot akong maging bastos. Lumingon si Bairoksue, nanginginig ang kanyang mga balikat. Natatakot ako. Natatakot akong kapag sinabi ko, hindi mo na ako pahalagahan. Ganyan ang tatay at nanay ko. Nagmahalan ng sobra noong bata pa, ngunit nauwi rin sa hiwalayan. Lagi sinasabi ng kuya ko na masyado kang manhid. Hindi mo naiintindihan ang babae. Hindi ako naniwala. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita. Niyakap ko na siya ng mahigpit. Mahigpit ko siyang niyakap, naramdaman ang malambot niyang katawan. Naamoy ko ang magaan na pabango ng kanyang buhok, agad na namula ang aking mga mata. Tanga! Paano ko hindi ka pahahalagahan? Mahina kong sinabi sa kanyang tainga, may panginginig ang boses. Gusto kita ng mahigit 10 taon. Pangarap kong makasama ka. Natatakot akong tingin mo'y hindi ako sapat. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Natatakot akong wala ako sa puso mo. Si Bairoksue sa aking mga bisig ay tumigil sa pagpupumiglas. Binalot niya ako pabalik, mahigpit na hinawakan ang aking damit, parang kumapit sa huling pag-asa. Tahimik ang piano room, tanging ang aming mga hininga ang naririnig. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Inaalo siya, ngunit sa loob ko, parang nabasag ang isang garapon ng pulot, sobrang tamis na nasasaktan. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagyakapan, hanggang sa unti-unting kumalma si Bairoksue. Tumingin siya sa akin mula sa aking mga bisig. Pula ang kanyang mga mata, parang isang inosenteng kuting na nasaktan. Pula rin ang kanyang ilong. Napaka-cute, hindi ko napigilan, inabot ko ang kamay at marahan siyang kinurot sa ilong. Huwag ka nang umiyak, kapag umiyak ka, hindi ka na maganda. Tiningnan niya ako ng masama. Ngunit hindi niya itinulak ang aking kamay. Sa halip, bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo at hinalikan ako sa pisngi. Ang halik na yon, parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Nagyelo ako. Mabilis na tumibok ang puso ko, parang sasabog ito sa dibdib ko. Mahinang nagsalita si Bairoksue. Biglang namula ang kanyang pisngi, mabilis siyang yumuko, hindi ako matingnan. Eto gusto kita, Fang Zeng. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Gusto ko. Sumagot ako nang hindi nag-isip. Napakalakas ng boses ko, halos sumabog ang kisam ng piano room. Gusto ko. 100 gusto, 1,000 gusto. Masaya ko siyang binuhat. Umikot ako ng ilang beses sa lugar. Napasigaw si Bairoksue, mahigpit na niyakap ang leg ko. Nakita ko ang maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Ang ngiting iyon, mas nakakasilaw pa sa araw. Nang ibaba ko siya, namumula ang kanyang pisngi, may hiya at tamis sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya, hindi napigilan, yumuko ako at hinalikan siya sa labi. Malambot at malamig ang kanyang labi, may kaunting tamis. Maingat ko siyang niyakap na para bang pinapangalagaan ang isang pambihirang kayamanan. Sa simula ay medyo matigas siya. Nang kalaunan ay unti-unti siyang nagpakawala, pumikit, at tinugon ang aking halik. Ang hangin sa silid ng piano ay tila naging mahalay. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Bumabagsak sa amin, mainit at maganda. Sa sandaling iyon, ang aking kamay ay hindi sinasadyang napindot sa piano case, naglabas ng isang serye ng magulo na nota, sinira ang magandang kapaligiran. Si Bairoksue ay nagulat, mabilis na lumayo mula sa aking yakap, ang kanyang pisngi ay sobrang pula na tila papatak ng dugo. Ibinaba niya ang kanyang ulo, inaayos ang kanyang palda, hindi ako matignan. Tiningnan ko ang kanyang nahihiyang itsura, hindi ko mapigilang tumawa. Itinaas niya ang ulo. Tiningnan ako ng masama, ano ang tinatawa mo? Tawa sa cute mo. Tumawa ako at sinabi, inabot ang kamay niya at hinawakan ito. Malamig ang kanyang kamay. Mahigpit kong hinawakan, nais kong bigyan siya ng kaunting init. Ang babaeng yan na si Anran. Walang bagay na itinatago. Noong hiningan mo akong mangimbita sa kanya, palihim niyang sinabi sa akin. At sinabing tutulong siya sa iyo na umarte para akong pukawin. Napatigil ako. Agad kong naintindihan. Noon pa'y alam na ni Anran ang aking nararamdaman at tinulungan pa niya akong magpanggap. Kaya sumama ka pa rin sa kanya? Tanong ko nang nakangiti. Gusto ko lang makita. Kung gaano ka talaga kalakas ang loob. Tumingin siya sa akin, may pilyong kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na talaga mo siyang imbita. Ang laki ng loob mo. Tinamot ko ang aking ulo. Nahiya akong umiti, hindi ba dahil sa pinilit mo ako? Sino bang nagsabi na malamig ka sa akin? At ang lapit mo kay Cao Zong. Kailan ba ako naging malapit sa kanya? Kumunot ang noo ni Bairoksue.
Palagi lang siyang sumusunod sa akin. Ilang beses ko na siyang tinanggihan. Yung milk tea, binigay ko na rin pabalik sa kanya mamaya. Totoo, lumiwanag ang aking mga mata. Siyempre totoo, pagsulyap niya sa akin. Tanging ikaw lang nasa puso ko. Paano ako makakakita ng iba? Narinig ko ang kanyang mga salita, naramdaman ko ang tamis sa aking puso. Hindi ko napigilan na yakapin siyang muli. Nang lumabas kami sa silid ng piano, 4:00 na ng hapon. Lubog na ang araw, ang natitirang liwanag ay bumubuhos sa mga daan ng campus, pinapaabot ng napakahaba ang aming mga anino. Hawak ko ang kamay ni Bairoksue, dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang kamay ay napakalambot, napakalamig. Mahigpit kong hinawakan, natatakot na kapag binitawan ko. Mawawala siya. Maraming kaklase ang naam namin sa daan. Nakita nila kaming magkahawak kamay. Lahat ay nagmukhang nagulat, dahil isa siyang sikat na magandang babae mula sa sining. At ako ay isang ordinaryong estudyante sa computer. Walang umasa na magsasama kami. Ilang lalaki na nakakita kay Bairoksue na may hawak ng aking kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng inggit at pagkadismaya. May mga bumubulong-bulong pa. Wala akong pakialam. Sa halip ay mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Bairoksue. Si Bairoksue ay tila nakaramdam din ng mga titig sa paligid, hindi komportable. Gustong bawiin ang kamay, ngunit hindi ko pinayagan. Ibinaba ko ang aking ulo at sinabi sa kanya. Sa paaralan, nagkataong nakasalubong namin sina Shaiyong at Anran. Si Shaiyong nang makita kaming magkahawak kamay. Tuwang-tuwa ang mga mata, mabilis na tumakbo palapit. Grabe! Fang Zeng, ang galing mo. Talagang nakuha mo ang campus beauty. Si Anran ay lumapit din ng nakangiti, binubiro, Ruksui. Congratulations! Sa wakas, nakuha mo na ang aming matigas na ulo. Namula ang pisngi ni Bairoksue. Hindi nagsalita, sa halip ay dumikit sa akin. Umiti ako at sinabi, salamat sa inyong dalawa sa pagtulong. Ngayong gabi, ako na ang manlilibre. Kahit anong gusto niyong kainin, order lang. Sige, agad sumang-ayon si Shaiyong. Gusto ko yung hotpot sa tapat ng school. Hindi pa ako nakakain nito sa mahabang panahon. Walang problema, maluwag akong pumayag. Tumingin si Anran kay Shaiyong, saka sa akin, umiti at sinabi. Mukhang magaling akong maging matchmaker, di ba? Dapat bigyan mo ako ng pulang sobre. Siyempre. Umiti ako. Ngayong gabi, bibigyan kita ng malaking pulang sobre. Sabay-sabay kaming 4 na pumunta sa hotpot restaurant sa tapat ng school. Si Shaiyong at Anran ay nakaupo sa isang gilid, ako at si Bairoksue ay nakaupo sa kabilang gilid. Habang kumakain, si Shaiyong ay patuloy na naglagay ng pagkain sa plato ni Anran, may lambing sa kanyang mga mata na halos hindi mapansin. Kahit na sinasabi ni Anran na, hindi mo kailangang maglagay, kaya ko namang kumain mag-isa, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Pinagmasdan ko ang kanilang interaksyon, naintindihan ko. Sa totoo, si Shaiyong ay may gusto kay Anran. Ngunit hindi lang ito nasabi. Palihim kong hinawakan ang braso ni Bairoksue at bumulong. Tingnan mo sina Shaiyong at Anran, parang may kakaiba sa kanila. Pansin ni Bairoksue. Tumango siya. Napansin ko na dati pa. May gusto si Shaiyong kay Anran. Ang hindi ko lang alam ay kung ano ang nasa isip ni Anran. Sa tingin ko, gusto rin ni Anran si Shaiyong. Napangiti ako. Tingnan mo ang tingin niya kay Shaiyong, ang lambing. Napangiti si Bairoksue. Hindi na siya nagsalita, inilagay lang sa akin ang isang pirasong tiyan ng baka. Kain na. Kapag lumamig na, hindi na masarap. Tiningnan ko siya, uminit ang puso ko. Kinuha ko ang tiyan ng baka at kumain ng marami. Pagkatapos kumain, aktibong nag-alok si Shaiyong na ihatid si Anran sa dormitoryo. Hindi tumanggi si Anran, tumango lang at sumunod sa kanya. Pinagmasdan ang kanilang mga anino, nagtinginan kami ni Bairoksue at napangiti. Inihatid ko si Bairoksue sa ilalim ng kanyang dormitoryo. Bago umalis, bigla niya akong niyakap. Fang Zeng, salamat. Para saan? Nakangiti kong tanong. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa pagsama mo sa akin. Bulong niya sa tenga ko. Tanga. Ako dapat ang magpasalamat. Mahigpit ko siyang niyakap. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Nagyakap pa kami ng ilang sandali bago siya nag-atubiling kumalas. Tumalikod at tumakbo papasok sa dormitoryo. Habang pinagmamasdan ang kanyang anino, puno ng kaligayahan ang puso ko. Alam ko, ito ay simula pa lamang ng aming pag-ibig. Mahaba-haba pang landas ang tatahakin. Ngunit palagi ko siyang sasamahan, poprotektahan, mamahalin. Hanggang sa walang hanggan. Mula nang maging kami ni Bairoksue, nagbago ang aking buhay. Malaking pagbabago. Dati, ang araw-araw kong buhay ay puro klase. Kain, laro, at pagsusulat ng code. Ngayon, mayroon na siya sa buhay ko. Araw-araw ay puno at may saysay. Si Bairoksue, kahit na tila malamig ang kanyang personalidad, bilang kasintahan ay hindi inaasahang maalaga.
Tuwing umaga, naghihintay siya sa ilalim ng dormitoryo, may dalang mainit na almusal. Minsan toyo at piniritong masa, minsan siopaw at lugaw, paborito ko lahat. Sa tanghali at gabi, sabay kaming kumakain sa kantina. Alam niyang gusto ko ng maanghang. Mas mahal mo pa ang babae kaysa sa kaibigan. Pero seryoso, simula nang maging kayo ni Bayroxu. Palagi siyang naglalagay ng pagkain sa aking plato, puno ng pagmamahal ang kanyang tingin. Kapag walang klase sa hapon, sabay kaming nag-aaral sa library. Nakaupo siya sa tapat ko, tahimik na nagbabasa. Minsan titingin sa akin, bibigyan ako ng matamis na ngiti, sapat na para punuin ako ng lakas. Sa gabi, ihahatid ko siya sa ilalim ng dormitoryo. Doon kami mag-uusap ng ilang sandali. Minsan tungkol sa masasayang kwento sa eskwela, minsan tungkol sa mga plano sa hinaharap, minsan walang sinasabi. Tahimik lang na nagtititigan, pakiramdam ko'y napakasaya. Madalas akong biruin ng mga kasama ko sa kwarto. Sabihin na para na akong tigasin, puro kay Bayroxu na lang ang ikot. Hindi na nga ako naglalaro ng games. Umiti ako, sabi ko, ang makasama ang mahal mo. Ay isang napakasayang bagay. Sumimangot ang kasama ko. Tama ka na. Inuna ang pag-ibig kaysa sa kaibigan. Pero sa totoo lang, simula nang maging kayo ni Bayroxu. Malaki ang pinagbago mo. Dati tahimik ka, ngayon laging may ngiti sa mukha. Mas naging masigla ka na. Umiti lang ako, walang sinabi. Alam ko, ito ay dahil kay Bayroxu. Siya ang dahilan. Kung bakit naging mas makulay ang buhay ko. Siya ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Siya ang nagpakita sa akin ng kagandahan ng pag-ibig. Pero, hindi naging maayos ang lahat sa aming pag-ibigan. Ang lalaking pinakasikat sa departamento ng sekretarya, ang mayamang humahanga kay Bayroxu. Mula nang malaman niyang kami na, lagi na lang akong ginagawang target. Minsan, kumakain ako sa kantina, dumating siya kasama ang ilang kaibigan. Sinadya niya akong mabangga. Natapon ang sabaw sa aking damit. Pasensya na, hindi ko nakita. Walang pakialam ang kanyang tono, puno ng hamon ang kanyang tingin. Nagkunot ang noo ko. Hindi ako nagsalita. Ayokong mag-away dahil sa maliit na bagay na ito at maapektuhan si Bayroxu. Ngunit lumala pa siya. Pang Zeng, tama na, lumayo ka kay Bayroxu. Tingnan mo ang sarili mo, pangkaraniwan ng itsura, simple ang pamilya. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Parang karayom na tumusok sa puso ko ang kanyang mga salita. Aaminin ko, talagang pangkaraniwan ako at katamtaman lang ang kalagayan ng pamilya ko. Kung ikumpara sa kanya, talagang ako'y nahuhuli. Noong hindi ko alam ang gagawin. Lumapit si Bayroxu. Hinarang niya ako at malamig na tumingin kay Zhang Hao. Zhang Hao, huwag kang masyadong sobra. Nakita ni Zhang Hao si Bayroxu. At agad mumiti. Roxu, gusto ko lang siyang paalalahanan. Na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kung susunod ka sa kanya, maghihirap ka lang. Gusto kong sumunod sa kanya, kahit maghirap, handa ako. Matatag ang tono ni Bayroxu. Zhang Hao, maraming beses na kitang tinanggihan ng malinaw. Mangyaring huwag mo na kaming gambalain sa aming buhay. Kung hindi, sasabihin ko na lang sa guro. Agad na nagbago ang mukha ni Zhang Hao. Tiningnan niya ako ng matalim at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa pagtingin sa kanyang papalayong silweta, hindi maganda ang pakiramdam ko. Hinawakan ko ang kamay ni Bayroxu. Pasensya na, pinagtiisan mo ako. Umiling si Bayroxu. Tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tatag. Hindi ako naapi. Fang Zeng, sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay. Ikaw ay mabait, tapat at may pananagutan. Ang mga ito ay mas mahalaga kaysa pera at panlabas na anyo. Gusto kita. Hindi dahil sa kung gaano kakahusay, kundi dahil ikaw ay ikaw. Ang kanyang mga salita. Tulad ng isang mainit na agos, nagpainit sa aking puso. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Roxu, salamat. Talagang magsisikap akong maging mas mahusay. Upang mabigyan ka ng masayang buhay. Naniniwala ako sa iyo, ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Mula noon, bihira na kaming gambalain ni Zhang Hao. Alam ko, ito ay dahil kay Bayroxu. Siya ang nagparamdam sa akin ng proteksyon. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Bukod sa panliligalig ni Zhang Hao, nakatagpo din kami ng maliit na problema. Ang aking kuya at ang pinsan ni Bayroxu. Ang aking kuya Fang Ming at ang pinsan ni Bayroxu na si Chuyu, pagkatapos ikasal, ay laging nagmamahalan. Nang malaman nilang magkasama kami, tuwang-tuwa sila at espesyal kaming inanyayahang kumain. Habang kumakain, hinampas ng kuya ko ang aking balikat at sinabi, "Ikaw, batang lalaki. Sa wakas ay nagising ka na. Si Roxu ay mabuting babae. Dapat mong alagaan siya. Huwag mo siyang apihin, kung hindi, hindi kita patatawarin." Ang pinsan ni Bayroxu ay ngumiti rin at sinabi, "Roxu, si Fang Zeng ay medyo matigas ang ulo. Ngunit siya ay mapagkakatiwalaan at tapat sa iyo. Kayong dalawa na magkasama. Kami ng iyong kuya ay lubos na panatag." Umiti kami at tumango. Ngunit hindi nagtagal. Nahanap ako ng kuya ko at may seryosong tono na sinabi, "Ikaw, batang lalaki. May ginagawa ka bang sobra kay Roxu?"
Natigilan ako. Wala naman. Paano ko magagawa ang sobra sa kanya? Bakit siya laging tila may iniisip kamakailan? Sumimangot ang kuya ko at sinabi, sabi ni Chuyu, si Roxu ay laging nakatulala. At madalas bumuntong hininga. Tinatanong kung ano ang problema, hindi nagsasabi. Nagulat ako sa loob. Mabilis kong sinabi, hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Nagalit mo ba siya? Tanong ng kuya ko. Ang mga babae ay sensitibo. Kung may mali kang nagawa, agad kang humingi ng tawad. Umiling ako. Wala naman. Kamakailan ay lagi kong sinusunod ang sinasabi niya. Hindi ko siya pinagalitan. Kahit sinabi ko yon, labis akong nag-aalala. Totoo ba ang sinabi ng kuya ko? May iniisip ba talaga si Roxu? May nagawa ba akong mali? Na nagdulot sa kanya ng kalungkutan. Sa gabi, nang ihatid ko si Roxu sa ilalim ng dormitoryo. Hindi ko napigilan at tinanong, Roxu, may iniisip ka ba kamakailan? Natigilan si Roxu, tumingin sa akin. Wala naman. Bakit ganyan ang tanong mo? Sabi ng kuya ko, laging tila may iniisip ka. At madalas kang bumuntong hininga. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. May nagawa ba akong mali? Na nagdulot sa iyo ng kalungkutan? Kung sabihin mo sa akin, magbabago ako. Tiningnan ako ni Roxu, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagkagulat at pagkaantig. Sinabi sa iyo ng kapatid mo. Tumango ako. Ngumiti siya. 402 inabot ang kamay at hinawakan ang ulo ko. Tanga, hindi ako malungkot. 403 wala ring problema. Iniisip ko lang pagkatapos nating graduate. 404 saan tayo magtatrabaho. Sa anong lungsod tayo maninirahan? Natigilan ako. 405 pagkatapos ay naunawaan ko. Nag-aalala pala siya sa ating hinaharap. Iyon pala. 406 na pangiti ako at sinabi, akala ko may nagawa akong mali kaya ka nagalit. 407 wala, umiling siya. Medyo nalilito lang ako. 408 hindi alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Huwag mag-alala, nandito ako. 409 hinawakan ko ang kamay niya at matatag na sinabi, pagkatapos graduate. 410 sisikapin kong makahanap ng magandang trabaho at kumita ng pera. Saang lungsod mo gustong pumunta? 411 doon tayo pupunta. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. 412 bibigyan kita ng tahanan, isang mainit na tahanan. Tiningnan ako ni Roxu. 413 medyo namumula ang kanyang mga mata. Pang Zeng, salamat. 414 na ano pa ang pagiging magalang. Napangiti ako at sinabi, tayo ay magkasintahan. 415 magsasama pa tayo sa hinaharap. Ang iyong hinaharap ay aking hinaharap. 416 na tumango siya at nagpakita ng matamis na ngiti. Mula noon, 417 madalas kaming mag-usap tungkol sa mga plano sa hinaharap. Nagkasundo kaming pagkatapos graduate ay pupunta sa Shanghai para umunlad. 418 pupunta ako sa internet company bilang programmer. Siya ay magiging piano teacher sa art school. Bibilhin namin ang maliit na bahay sa Shanghai. 419 mag-aalaga ng pusa at aso, mabuhay ng payapa at masaya. 420 mabilis ang panahon. Sa isang kisap mata, malapit na kaming graduate. 421 sa mga taong ito, marami kaming pinagdaan ng mga bagay, may masasaya. 422 may malulungkot, may matatamis, may mapapait. 423, ngunit lahat ay napagdaanan naming magkasama. Ang aming pagmamahalan sa mga karanasang ito. 424 lalong tumatag at lumalalim. Nagkasama na rin sina Xiaoyong at Anran. Si Xiaoyong ay nagbabalak magnegosyo pagkatapos graduate. 425 si Anran naman ay nagbabalak makipagsapalaran sa kanya. Sa pagtingin sa kanilang dalawa, tunay akong masaya para sa kanila. 426 bago ang graduation, nagdaos ang paaralan ng isang graduation party. Si Roxu bilang kinatawan ng art department. 427 magpapatugtog ng piano sa party. Noong araw ng party, puno ang auditorium ng mga tao. 428 nang si Roxu na nakasuot ng puting gown ay umupo sa piano, biglang tumahimik ang buong lugar. 429 ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa mga key. Ang magandang melodya ay umaagos mula sa kanyang mga daliri, kasing linaw ng tubig sa bukal. 430 kasing lambing ng liwanag ng buwan. Lahat ng tao ay lulong sa kanyang tugtog, hindi makaalis. 431 nakaupo ako sa unang hanay, pinapanood siyang nagniningning sa entablado. Puno ng pagmamalaki at dangal ang aking puso. 432 ito ang aking kasintahan. Ang babaeng nagustuhan ko ng mahigit 10 taon, minahal ko ng ilang taon. 433 pagkatapos ng isang awit, umalingaw-ngaw ang palakpakan na parang kulog. Tumayo si Roxu. 434 yumuko siya sa lahat, pagkatapos ay itinuon ang tingin sa akin. Nagpakita ng maliwanag na ngiti sa mukha.
435 ngumiti rin ako habang tinitingnan siya. Sa aking mga mata, siya lang. Pagkatapos ng party, 436 natagpuan ko si Bay Roxue sa likod ng entablado. Nag-aalis siya ng makeup. Nang makita ako, 437 ngumiti at sinabi, dumating ka. 438 lumapit ako at niyakap siya mula sa likod. Ang galing mo tumugtog. 439 ipinagmamalaki kita. Lumingon siya at tiningnan ako. 440 totoo ba? Siyempre totoo, napangiti ako at sinabi. 441 ikaw ang pinakamahusay. Umiti siya at hinalikan ako sa pisngi. 442 salamat, Fang Zeng. Salamat sa pagsama mo sa akin palagi. 443 pagsuporta sa akin. Tanga, ano pa ang pagiging magalang? 444 yumakap ako sa kanya. Sa hinaharap, lagi kitang sasamahan. 445 susuportahan kita. Maging matibay mong sandigan. Matagal kaming nagyakapan sa likod ng entablado. 446 nararamdaman ang init at tibok ng puso ng bawat isa. Noong araw ng graduation, maganda ang panahon. 447 mainit ang sikat ng araw. Nakasuot kami ng toga, kumuha ng litrato sa iba't ibang sulok ng campus bilang alaala. 448 magkahawak kamay kaming naglakad mula sa gusali patungo sa library, mula sa palaruan hanggang sa lawa. 449 bawat lugar ay naiwan ang aming mga anino at ngiti. Sumama rin sina Shayong at Anran. 405 dahan-dahan niyang hinawakan ang aking ulo, tanga, wala akong sama ng loob. Wala rin akong iniisip ko lang kung ano ang gagawin natin pagkatapos ng graduation. Saan tayo magtatrabaho, saang lungsod tayo titira. Namilig ako. Pagkatapos ay naunawaan ko, nag-aalala pala siya para sa ating kinabukasan, ganoon pala. Umiti ako at sinabi, akala ko may nagawa akong mali na ikinagalit mo. Wala, umiling siya, medyo nalilito lang ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, andito ako. Hinawakan ko ang kamay niya at matatag na sinabi, pagkatapos ng graduation. Magsisikap akong humanap ng magandang trabaho, magsikap na kumita. Kahit anong lungsod ang gusto mong puntahan. Pupunta tayo roon. Kahit ano ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Bibigyan kita ng tahanan, isang mainit na tahanan, sabi ni Bay Roxue habang nakatingin sa akin. Medyo namumula ang kanyang mga mata, Fang Zeng, salamat sa'yo. Bakit ka pa nagmamagalang sa akin? Sabi ko nang nakangiti, tayo ay magkasintahan. Sa hinaharap magkasama pa tayong mabubuhay. Ang iyong kinabukasan ay aking kinabukasan. Tumango siya. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mula noon, madalas kaming mag-usap tungkol sa mga plano sa hinaharap. Nagkasundo kami na pagkatapos ng graduation, sabay kaming pupunta sa Shanghai para umunlad. Ako ay magtatrabaho sa isang internet company bilang programmer, at siya ay magiging guro ng piano sa isang art school. Bibili kami ng maliit na bahay sa Shanghai. Mag-aalaga ng isang pusa at isang aso, at mamumuhay ng payapa at masayang buhay. Mabilis ang paglipas ng panahon. Sa isang iglap, malapit na kaming magtapos. Sa mga nakaraang taon, marami kaming pinagsamang pinagdaanan. May mga masasaya. May mga malungkot, may mga matamis, may mga mapait. Ngunit sabay nating pinagdaanan yon. Ang ating pagmamahalan ay sa mga karanasang ito. Ay naging mas malalim. Sina Shayong at Anran ay nagsama. Pagkatapos ng graduation, plano ni Shayong na magtayo ng negosyo. Si Anran naman ay nagnanais na magtrabaho kasama niya. Sa pagkakita sa kanilang dalawa, taos puso akong masaya para sa kanila. Sa bisperas ng graduation, ang paaralan ay nagdaos ng graduation party. Si Bay Roxue ay kinatawa ng departamento ng sining. Dapat siyang tumugtog ng piano sa gabi ng pagdiriwang. Noong gabing iyon, puno ang bulwagan ng mga tao. Nang si Bay Roxue, nakasuot ng puting gown, ay naupo sa harap ng piano, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang kanyang mga daliri ay maliksi na lumipat sa mga teklado, at ang mahuhusay na melodya ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri, malinaw na parang tubig sa bukal. Parang liwanag ng buwan, malambot. Lahat ng tao ay nalunod sa kanyang tugtog, hindi makalaya. Nakaupo ako sa unang hanay, pinagmamasdan siyang nagniningning sa entablado, puno ng pagmamalaki at dangal ang aking puso. Ito ang aking kasintahan, ang babaeng mahal ko ng mahigit 10 taon at iniibig ng ilang taon. Nang matapos ang isang awit, sumabog ang palakpakan na parang kulog. Tumayo si Bay Roxue. Yumuko siya sa lahat, at pagkatapos ay itinuon ang kanyang tingin sa akin, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti rin ako sa kanya lang nakatuon ang aking mga mata. Matapos ang pagdiriwang, natagpuan ko si Bay Roxue sa likod ng entablado, nag-aalis siya ng makeup. Nang makita niya ako, ngumiti siya at sinabi, nandito ka na. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ang galing mo tumugtog. Ipinagmamalaki kita.
Lumingon siya at tumingin sa akin. Totoo ba? Siyempre totoo, sabi ko at mumiti. Ikaw ang pinakamahusay. Ngumiti siya at hinalikan ang aking pisngi. Salamat, Fang Zeng. Salamat sa palaging pagsubaybay sa akin. Pagsuporta sa akin. Baliw, bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Yumakap ako sa kanya. Sa hinaharap, lagi kitang sasamahan. Susuportahan kita, magiging pinakamatibay mong sandigan. Matagal kaming nagyakap sa likod ng entablado. Nararamdaman ang init ng katawan at tibok ng puso ng bawat isa. Noong araw ng graduation, napakaganda ng panahon. Maaraw, suot namin ang aming toga at nagkuha ng litrato sa bawat sulok ng campus. Magkahawak kamay kami ni Bai Roksui, mula sa gusali ng klase hanggang sa silid-aklatan, mula sa palaruan hanggang sa lawa. Bawat lugar ay nag-iwan ng aming mga anino at ngiti. Kasama rin namin sina Shayong at Anran. Nagpapatawa at nagbibiro kaming apat at ang hangin ay puno ng kabataan. At ang simoy ng paghihiwalay, hindi ko inakala na 4 na taon ay mabilis na lumipas. Dumating si Shiyong, may dalang kamera, at patuloy na kumukuha ng litrato kay Anran. Ipinanliit siya ni Anran, hindi na tayo pwedeng magklase araw-araw. Hindi na tayo pwedeng kumain sa kantina ng sabay, okay lang, pwedeng tayo naman magkita ng madalas. Ngumiti ako, di bale, pupunta tayong lahat sa Shanghai, kaya pwedeng tumira ng malapit sa isa't isa. Mag-aalaga sa isa't isa, gusto talaga. Agad sumang-ayon si Anran. Gusto kong maging kapitbahay ni Roksui, araw-araw na maglakad at kumain ng masasarap. Ngumiti si Bai Roksui at tumango, gusto ko rin, napagod ka na. Umupo kami sa bench sa tabi ng lawa, may simoy ng hangin na may banayad na amoy ng bulaklak. Sobrang sarap, Fang Zeng, naaalala mo ba ang una naming pagkikita? Sa piano room noong nagtapat ako ng damdamin. Sumandal si Bai Roksui sa balikat ko at mahinang tanong. Ngumiti ako, syempre naalala, paano ko malilimutan? Noong umiyak ka, ang cute mo. Huwag sabihin. Bahagyan niya akong sinalpok, na mula ang pisngi, noong mga oras na yon galit ka sa akin. Sige, hindi ko sasabihin. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Pero totoo, ang araw na iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Akin din tumingin siya sa akin, puno ng tamis ang mga mata. Simula ng araw na yon, naging iba ang buhay ko. Si Shiyong at si Anran ay naglalaro sa tabi. Tumingin kami sa kanila, nagkatinginan kami ni Bai Roksui, napangiti, ang ganda ng kabataan. May pinakamatalik na kaibigan, may pinakamamahal, lahat ay napakaganda. Pagkatapos ng graduation party, aalis na kami sa paaralan patungo sa kanya-kanyang kinabukasan. Sa gabi bago kami umalis, pinapakain ko si Mimi. Parang tumaba pa si Mimi. Yumuko si Bai Roksui, hinimas ang ulo ni Mimi, at mumiti. Araw-araw ko siyang pinapakain ng maraming masarap. Umiti ako. Kapag pumunta kami sa Shanghai, isasama rin namin siya. CJ. Tumango siya, hindi ko rin siya kayang iwan. Noong gabing iyon, matagal kaming nanatili sa bahay. Inayos namin ang mga gamit at naalala ang mga sandali sa high school at kolehiyo. Marami kaming napag-usapan. Fang Zeng, sa tingin mo ba kapag nasa Shanghai na tayo? Hindi ba tayo masasanay? Medyo nag-alala si Bai Roksui. Siyempre medyo hindi masasanay. Dahil ito ay isang banyagang lungsod. Ngumiti ako basta't tayo ay magkasama. Walang dapat katakutan. Magtatrabaho ako ng mabuti para bigyan ka ng mainit na tahanan. Naniniwala ako sa'yo. Tumingin siya sa akin, puno ng tiwala ang mga mata. Magtatrabaho rin ako ng mabuti. Sabay tayong magsikap. Tumango ako. Mahigpit ko siyang niyakap. Noong araw na umalis kami sa paaralan, dumating ang aking kuya at ang pinsan ni Bai Roksui para ihatid kami. Bastos, sa Shanghai, alagaan mo ang sarili mo at alagaan mo rin si Roksui. Tinapik ng kuya ko ang balikat ko, puno ng pangungulila ang tono. Sigurado kuya. Gagawin ko. Tumango ako. Tumingin din ang pinsan ni Bai Roksui sa kanya. Roksui, kung may problema ka sa Shanghai, sabihin mo sa amin. Pupunta kami agad para hanapin ka. Alam ko, pinsan. Tumango si Bai Roksui. Medyo mamula-mula ang mga mata. Sumakay kami ng high-speed train papuntang Shanghai. Tumingin sa bintana sa mabilis na dumadaan na tanawin. Puno ng pag-asa at pananabik ang aking puso. Ang Shanghai ay isang masaganang lungsod, matataas na gusali. Siksik sa mga sasakyan. Nag-arkila kami ng 1 2 kwarto at isang sala na apartment sa downtown. Hindi malaki pero mainit. Dinala rin namin si Mimi. Mabilis siyang umangkop sa bagong kapaligiran, araw-araw siyang tumatakbo sa bahay, masaya. Nakahanap ako ng trabaho sa isang internet company bilang programmer. Mahirap ang trabaho pero gusto ko ito. Araw-araw pag-uwi. Nakikita ko si Bai Roksui at si Mimi, lahat ng pagod ay nawawala. Nakahanap din si Bai Roksui ng trabaho sa isang art school bilang guro ng piano. Gustong-gusto niya ito. Araw-araw masaya siya. Ang mga estudyante niya ay mahal siya, madalas siyang pinupuri. Ang buhay namin ay simple at masaya. Tuwing umaga, magkasama kaming gumigising.
Sabay kaming kumain ng almusal, pagkatapos ay maghiwalay para pumasok sa trabaho, sa gabi. Sabay kaming umuwi galing trabaho, sabay na nagluto, sabay na nanood ng Sabay naming nilakad si Mimi, tuwing weekend, nagpupunta kaming mamalengke. Sabay na nanood ng pelikula, sabay na naglakad sa parke, o inaanyayahan sina Siyong at Anan sa bahay. Sina Siyong at Anan ay nanirahan din sa Shanghai. Nagtayo si Siyong ng maliit na kumpanya ng teknolohiya. Kahit mahirap noong una, sa kanyang pagsisikap, unti-unting naging maayos ang kumpanya. Si Anan naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng advertising bilang designer. Nagtagumpay siya. Madalas kaming magsama-sama ng apat, nag-uusap tungkol sa trabaho. Nag-uusap tungkol sa buhay, tulad noong nasa paaralan. Isang beses, sabay kaming kumain, biglang sinabi ni Siyong, Fang Zeng. Ikaw at si Ruxui ay matagal na magkasama, kailan kayo magpapakasal na tigilan ako? Pagkatapos ay tumingin ako kay Bai Ruxui. Namula ang kanyang pisngi, nakayuko. Hindi nagsalita. Kailan kayo magpapakasal? Sumunod si Anan sa pang-aasar, nag-aabang na ako na maging abay. Umiti ako. Malapit na. Kapag nakaipon na ako ng sapat na pera, magpo-propose na ako. Tumingin si Bai Ruxui sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaplano ang proposal. Umupa ako ng lugar sa mall malapit sa opisina ko. Para bigyan siya ng sorpresa. Sa araw ng aming 3 anibersaryo, umuwi ako ng maaga. Upang ayusin ang venue. Napakaromantiko ng pagkakaayos, puno ng mga rosas at lobo. At may malaking screen na nagpapakita ng aming mga litrato at video. Inimbita ko rin sina Siyong, Anan, at ang aming mga pamilya upang saksihan ang mahalagang sandali. Sa gabi, dinala ko si Bai Ruxui sa mall. Nang makita niya ang dekorasyon, natigilan siya, agad na pumula ang kanyang mga mata. Ruxu. Lumuhod ako sa isang tuhod, kumuha ng singsing na kahon mula sa aking bulsa, binuksan ito. Sa loob ay isang brilyanteng singsing. 3 taon na tayong magkasama, mula elementarya hanggang kolehiyo. Mula paaralan hanggang lipunan, marami tayong pinagdaanan. Mahal kita. Iniibig kita, higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong tumanda kasama ka, gusto kitang bigyan ng mainit na tahanan. Bai Ruxu. Papakasalan mo ba ako? Tumingin sa akin si Bai Ruxui, patuloy na pumatak ang luha. Tumango siya, humihikbi ang boses. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri, tumayo. Mahigpit ko siyang niyakap, nag-ingay ang palakpakan at sigawan. Si Siyong, Anan at ang aming mga pamilya ay binabati kami. Binabati kita, sabi ni Siyong na tinapik ang balikat ko. Sa wakas ay nag-propose ka na. Salamat, sabi kong umingiti, puspos ng kaligayahan. Niyakap din ni Anan si Bai Ruxui, nagsalita ng may sigla, Ruxui. Binabati kita, sa wakas magpapakasal na kayo. Salamat sa inyo. Sabi ni Bai Ruxui ngumingiti, patuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Ang aming kasal ay itinakda pagkalipas ng 6 na buwan. Sa bayan ni Bai Ruxui Daraos. Maging masigla ang kasal, maraming kamag-anak at kaibigan ang dumalo. Sa araw ng kasal, si Bai Ruxui ay nakasuot ng puting bestida, maganda gaya ng anghel. Nang siya ay lumakad palapit sa akin, pakiramdam ko parang nananaginip ako. Fang Zeng, binabati kita na pangasawa mo ang napakabuting asawa, sabi ng kuya ko na tinapik ang balikat ko. Salamat kuya, sabi ko ngumingiti, ang mga mata ko ay laging nasa Bai Ruxui. Ruxui, alagaan mo ang iyong sarili at alagaan mo rin si Fang Zeng. Hinawakan ng ina ni Bai Ruxui ang kanyang kamay, pumula ang mga mata, naiintindihan mo ba? Tumango si Bai Ruxui. Sa seremonya ng kasal, nagpalit kami ng singsing. Nangako ng habang buhay na pangako. Pinapakasalan ko si Bai Ruxui sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan at sakit, mamahalin ko siya magpakailanman, aalagaan siya. Hindi iwan. Pinapakasalan ko si Fang Zeng sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan at sakit, mamahalin ko siya magpakailanman, susuportahan siya. Hindi iwan. Simpleng panata, ngunit dala ang aming pagmamahal at pangako sa isa't isa. Pagkatapos ng kasal, pumunta kami sa Maldives para sa honeymoon. Napakaganda ng tanawin doon. 552 asul na langit, puting ulap, asul na dagat, puting buhangin, parang isang paraiso. 553 naglakad kami sa tabing dagat, nag-sunbath sa buhangin, lumangoy sa dagat. 554 masaya kami araw-araw. Fang Zeng, sa tingin mo ba, mananatili tayong ganito kasaya? 555 sumandal si Bai Ruxui sa aking balikat at mahinang nagtanong. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. 556 umiti at sinabi, tiyak na. 557 hanggat nasa puso natin ang isa't isa, hanggat mahal natin ang isa't isa, mananatili tayong ganito kasaya magpakailanman. 558 tumango siya, sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos namin bumalik mula sa Maldives,
550 bumalik sa tahimik ang aming buhay, ngunit ang katahimikan na yon ay puno ng kaligayahan at init. 560 makalipas ang isang taon, nabuntis si Bay Roxuy. Noong malaman ko ang balita, 561 muntik na akong tumalon sa sobrang excitement. Niyakap ko siya at paulit-ulit na hinalikan ang kanyang noo. 562 puno ng pag-asa ang aking puso. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis, mas pinag-ingatan ko siya. 563 tuwing umaga, naghahanda ako ng masustansyang almusal para sa kanya. Sa gabi, 564 nagkukwento ako sa kanya, sinasamahan siya sa paglalakad. Kapag nahihirapan siya sa morning sickness, 565 maingat ko siyang inaalagaan, binibigyan ng tubig, pinupunasan ang kanyang bibig. 566 lumalaki araw-araw ang tiyan ni Bay Roxuy, at ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti. 567 tuwing nararamdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang tiyan, hinihila niya ang aking kamay. 568 inilalagay sa kanyang tiyan upang maramdaman ko ang paggalaw ng sanggol. Ang pakiramdam na yon, 569 napakaganda, napakasaya. Makalipas ang 10 buwan, 570 ng anak ng maayos si Bay Roxuy ng isang anak na babae. Mukha siyang kamukha ng kanyang ina, maputi gaya ng niebe. 571 malambing ang mga mata at kilay, sobrang cute. Pinangalanan ko siyang Fang Nyangsu. 572 ibig sabihin, lagi kong mamimiss si Bay Roxuy. Pagkatapos magkaroon ng anak na babae, naging mas abala ang aming buhay. 573 at mas masaya pa. Araw-araw pag-uwi mula sa trabaho, nakikita ang matamis na ngiti ng aking anak. 574 nawawala ang lahat ng pagod. Magkasama kaming nag-aalaga ni Bay Roxuy sa aming anak, magkasamang nagpapalit ng lampin. 575 magkasamang nagpapadede, magkasamang naglalaro. Bagaman nakakapagod. 576 nag-asawa rin sina Shaiyong at Anran. Nagkaroon sila ng isang lalaki. 577 halos kasing edad ng aming anak. Madalas naming isama ang mga bata sa mga pagtitipon, pinapanood ang dalawang bata na naglalaro. 578 lahat kami ay masaya. Mabilis ang panahon sa isang iglap. 579 taong gulang na ang aming anak. Siya ay masigla at cute, parang isang maliit na sunod-sunuran. 580 laging tumatakbo sa likod namin. Isang beses, bigla akong tinanong ng aking anak. 581 tatay, paano kayo nagkakilala ni nanay? Umiti ako. 582 inakap ko siya at ikinuwento ang kwento namin ni Bay Roxuy. 583 mula sa strawberry-flavored candy noong ikatlong baitang, hanggang sa pagsama noong maulan na gabi pagkatapos ng pagsusulit sa kolehiyo. 584 mula sa pagtatapat sa silid ng piano, hanggang sa pagpupunyagi sa Shanghai, hanggang sa kasalukuyang masayang buhay. 585 nakinig ng mabuti ang anak, kumikinang ang mga mata. Tatay. 586 mahal na mahal mo si nanay. Mahal na mahal ni tatay si nanay. 587 mamahalin ni tatay si nanay habang buhay. Sabi ko nang nakangiti, nakatitig kay Bay Roxuy. 588 tiningnan din ako ni Bay Roxuy, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Palubog na ang araw. 589 bumuhos ang huling sinag ng araw sa amin, mainit at maganda. Yakap ko ang aking anak. 590 hawak ang kamay ni Bay Roxuy, puno ng kaligayahan ang aking puso. Alam ko, 591 ito ang buhay na gusto ko. May pinakamamahal na tao, may magandang anak. 592 may pinakamabuting kaibigan, simple ngunit masaya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. 593 dahil nakilala ko si Bay Roxuy. Salamat sa kanya sa pagsama sa akin sa mga unos ng mahigit 10 taon. 574 salamat sa kanya sa laging paniniwala sa akin, pagsuporta sa akin. 575 salamat sa kanya sa pagbibigay sa akin ng mainit na tahanan. Mahaba pa ang daan. 576 palagi kong hahawakan ang kanyang kamay, sabay na lalakad, sabay na manonood ng pagsikat at paglubog ng araw. 577 sabay na manonood ng pagtaas at pagbaba ng alon, sabay na tatanda ng dahan-dahan. Naniniwala ako. 578 ang aming pag-ibig ay tulad ng lumang alak, mas lumalalim ang lasa habang tinatamasa. 579 ang aming buhay ay tulad ng namumulaklak na bulaklak, lalong gumaganda. 600 wakas. 552 asul na langit, puting ulap, asul na dagat, puting buhangin, parang isang paraiso. 553 naglakad kami sa tabing dagat, nag-sunbath sa buhangin, lumangoy sa dagat. 554 masaya kami araw-araw. Pang Zeng, sa tingin mo ba mananatili tayong ganito kasaya?
555 sumandal si Bai Roxue sa aking balikat at mahinang nagtanong. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. 556 umiti at sinabi, tiyak na. 557 hanggat nasa puso natin ang isa't isa, hanggat mahal natin ang isa't isa, mananatili tayong ganito kasaya magpakailanman. 558 tumango siya, sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos namin bumalik mula sa Maldives. 559 bumalik sa tahimik ang aming buhay, ngunit ang katahimikan na yon ay puno ng kaligayahan at init. 560 makalipas ang isang taon, nabuntis si Bai Roxue. Noong malaman ko ang balita, 561 muntik na akong tumalon sa sobrang excitement. Niyakap ko siya at paulit-ulit na hinalikan ang kanyang noo. 562 puno ng pag-asa ang aking puso. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis, mas pinag-ingatan ko siya. 563 tuwing umaga, naghahanda ako ng masustansyang almusal para sa kanya. Sa gabi, 564 nagkukwento ako sa kanya, sinasamahan siya sa paglalakad. Kapag nahihirapan siya sa morning sickness, 565 maingat ko siyang inaalagaan, binibigyan ng tubig, pinupunasan ang kanyang bibig. 566 lumalaki araw-araw ang tiyan ni Bai Roxue, at ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti. 567 tuwing nararamdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang tiyan, hinihila niya ang aking kamay. 568 inilalagay sa kanyang tiyan upang maramdaman ko ang paggalaw ng sanggol. Ang pakiramdam na yon, 569 napakaganda, napakasaya. Makalipas ang 10 buwan, 570 ng anak ng maayos si Bai Roxue ng isang anak na babae. Mukha siyang kamukha ng kanyang ina, maputi gaya ng nyebe. 571 malambing ang mga mata at kilay, sobrang cute. Pinangalanan ko siyang Fang Nyangsu. 572 ibig sabihin, lagi kong mamimiss si Bai Roxue. Pagkatapos magkaroon ng anak na babae, naging mas abala ang aming buhay. 573 at mas masaya pa. Araw-araw pag-uwi mula sa trabaho, nakikita ang matamis na ngiti ng aking anak. 574 nawawala ang lahat ng pagod. Magkasama kaming nag-aalaga ni Bai Roxue sa aming anak, magkasamang nagpapalit ng lampin. 575 magkasamang nagpapadede, magkasamang naglalaro. Bagaman nakakapagod. 576 ngunit lahat kami ay masaya. Nag-asawa rin sina Shayong at Anran. Nagkaroon sila ng isang lalaki. 577 halos kasing edad ng aming anak. Madalas naming isama ang mga bata sa mga pagtitipon, pinapanood ang dalawang bata na naglalaro. 578 lahat kami ay masaya. Mabilis ang panahon sa isang iglap. 579 tatlong taong gulang na ang aming anak. Siya ay masigla at cute, parang isang maliit na sunod-sunuran. 580 laging tumatakbo sa likod namin. Isang beses, bigla akong tinanong ng aking anak. 581 tatay, paano kayo nagkakilala ni nanay? Umiti ako. 582 inakap ko siya at ikinuwento ang kwento namin ni Bai Roxue. 583 mula sa strawberry-flavored candy noong ikatlong baitang, hanggang sa pagsama noong maulan na gabi pagkatapos ng pagsusulit sa kolehiyo. 584 mula sa pagtatapat sa silid ng piano, hanggang sa pagpupunyagi sa Shanghai, hanggang sa kasalukuyang masayang buhay. 585 nakinig ng mabuti ang anak, kumikinang ang mga mata. Tatay. 586 mahal na mahal mo si nanay. Mahal na mahal ni tatay si nanay. 587 mamahalin ni tatay si nanay habang buhay. Sabi ko nang nakangiti, nakatitig kay Bai Roxue. 588 tiningnan din ako ni Bai Roxue, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Palubog na ang araw. 589 bumuhos ang huling sinag ng araw sa amin, mainit at maganda. Yakap ko ang aking anak. 590 hawak ang kamay ni Bai Roxue, puno ng kaligayahan ang aking puso. Alam ko, 591 ito ang buhay na gusto ko. May pinakamamahal na tao, may magandang anak. 572 may pinakamabuting kaibigan, simple ngunit masaya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. 573 dahil nakilala ko si Bai Roxue. Salamat sa kanya sa pagsama sa akin sa mga unos ng mahigit 10 taon. 574 salamat sa kanya sa laging paniniwala sa akin, pagsuporta sa akin. 575 salamat sa kanya sa pagbibigay sa akin ng mainit na tahanan. Mahaba pa ang daan. 576 palagi kong hahawakan ang kanyang kamay, sabay na lalakad, sabay na manonood ng pagsikat at paglubog ng araw. 577 sabay na manonood ng pagtaas at pagbaba ng alon, sabay na tatanda ng dahan-dahan. Naniniwala ako. 578 ang aming pag-ibig ay tulad ng lumang alak,
mas lumalalim ang lasa habang tinatamasa. 500, bughaw na langit at puting ulap, asul na dagat at buhangin na dalampasigan, parang isang paraiso sa labas ng mundo. Naglakad kami sa tabing dagat, nagpainit sa araw sa dalampasigan, at lumangoy sa dagat. Araw-araw ay masaya, Fang Zeng, sa tingin mo ba ay mananatili tayong ganito kasaya magpakailanman? Si Bai Ruxu ay sumandal sa aking balikat at mahinang nagtanong. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti ako at sinabi, tiyak na mangyayari yon. Hanggat mayroon tayong isa't isa sa ating mga puso, hanggat patuloy tayong nagmamahalan, mananatili tayong ganito kasaya magpakailanman. Tumango siya at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng matamis na ngiti. Pagkatapos naming bumalik mula sa Maldives, ang aming buhay ay bumalik sa payapa, ngunit ang kapayapaang ito ay puno ng kaligayahan at init. Makalipas ang 1 taon, nabuntis si Bai Ruxu. Nang malaman ko ang balitang ito, halos tumalon ako sa tuwa. Niyakap ko siya at walang tigil na hinalikan ang kanyang noo. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis, mas inalagaan ko siya. Tuwing umaga, naghahanda ako ng masustansyang almusal para sa kanya. Sa gabi, nagkukwento ako sa kanya at sumasama sa kanyang paglalakad. Kapag nahihirapan siya sa morning sickness, matyaga ko siyang inaalagaan, binibigyan siya ng tubig, at pinupunasan ang kanyang bibig. Ang tiyan ni Bai Ruxu ay lumalaki araw-araw, at ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti. Tuwing nararamdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang tiyan, hinihila niya ang aking kamay. At inilalagay ito sa kanyang tiyan upang maramdaman ko ang paggalaw ng sanggol. Ang pakiramdam na yon ay napakakaiba at napakasaya. Makalipas ang 10 buwan, nanganak si Bai Ruxu ng ligtas ng isang anak na babae. Ang anak na babae ay kamukhang-kamukha niya, maputi ang balat tulad ng niebe. Malumanay ang mga mata at kilay at napaka-cute. Pinangalanan ko siyang Fang Nyangxue, na nangangahulugang lagi kong maaalala si Bai Ruxu. Pagkakaroon ng anak na babae, naging mas abala ang aming buhay. Ngunit mas masaya rin. Tuwing umuwi ako mula sa trabaho, nakikita ang matamis na ngiti ng aking anak. Lahat ng pagod ay nawawala. Sabay naming inaalagaan ni Bai Ruxu ang aming anak, sabay kaming nagpapalit ng kanyang diaper. Sabay kaming nagpapadede sa kanya, at sabay kaming naglalaro sa kanya. Kahit na nakakapagod. Masaya kaming dalawa. Nagpakasal din sina Shayong at Anran. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Halos kasing edad ng aming anak na babae. Madalas kaming nagkikita-kita kasama ang aming mga anak at pinapanood ang 2 bata na naglalaro ng magkasama. Masaya kaming lahat, mabilis ang oras sa isang iglap. Ang anak namin ay 3 taong gulang na, masigla at kaibig-ibig, parang isang munting sumusunod. Laging tumatakbo sa likod namin, isang beses biglang nagtanong ang anak ko. Tatay, paano kayo nagkakilala ni nanay? Umiti ako. Inakbayan ko siya at ikinuwento ang kwento ko at ni Bai Ruxu. Mula sa strawberry-flavored candy noong 2 baitang hanggang sa pagsama sa gabing umuulan pagkatapos ng college entrance exam. Mula sa pag-amin sa piano room hanggang sa pagsusumikap sa Shanghai hanggang sa kasalukuyang masayang buhay. Nakinig ng mabuti ang anak ko, kumikislap ang mga mata. Tatay, mahal na mahal mo si nanay. Mahal na mahal ni tatay si nanay. Mahal ni tatay si nanay habang buhay. Ngumiti ako at tiningnan si Bai Ruxu. Tiningnan din ako ni Bai Ruxu, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Lumubog na ang araw. Ang mga huling sinag ng araw ay bumagsak sa amin, mainit at maganda. Yumakap ako sa anak ko. Hinawakan ang kamay ni Bai Ruxu, puno ng kaligayahan ang puso ko. Alam ko, ito ang buhay na gusto ko, may pinakamamahal na tao, may kaibig-ibig na anak. May pinakamatalik na kaibigan, payapa at masaya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Na pinakilala ako kay Bai Ruxu, nagpapasalamat ako sa kanya na sumama sa akin sa mga unos ng mahigit 1 dekada. Nagpapasalamat ako sa kanya na laging naniniwala at sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya na nagbigay ng mainit na tahanan. Mahaba pa ang daan sa hinaharap. Hahawakan ko ang kanyang kamay, sabay tayong lalakad, sabay na manonood ng pagsikat at paglubog ng araw. Sabay na manonood ng pagtaas at pagbaba ng tubig, sabay na tatanda. Naniniwala ako. Ang ating pag-ibig ay parang lumang alak, lalong sumasarap habang minanamnam. Ang ating buhay ay parang namumukadkad na bulaklak, lalong gumaganda. Wakas ng buong kwento.